Okay, reklamo ni Jasmine Curtis Smith versus Topacio ibinasura ng Makati prosecutors. Okay, basahin ko to. Gusto ko tong komentuhan. Ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong cyber libel and unjust vexation at gender-based online sexual harassment daw na inihain ni Jasmine Curtis Smith laban kay Atty. Topacio. Diba? Itong si Jasmine ay kapatid ni Ann Curtis na nagpakita ng kalahati ng kipay niya nung siya ay nag-gown-gown. Naalala niyo yon? Sa 13 pages na resolution na may date na July 1, sinabi ng prosecutor na walang sapat na ebidensya upang sampahan ng kaso si Topacio. Ayon sa piskalya, ang mga naging pahayag ni Topacio ay may kaugnayan sa naging komento ni Congressman Bong Sontay sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte at maituturing na bahagi ng isang lehitimong komentaryo sa usaping may pampublikong interes. This office finds the respondent statements, though highly critical, do not constitute defamation as it is akin to a fair commentary on matters of public interest. All right. Covered by qualified communication. Matatandaan sinabi ni Sontay sa isang pagdinig ng Kamara de Representantes na may nag-init umanong desire sa kanyang loob nang minsang makita si Ann Curtis. Okay, dinipensahan naman ito Topacio ang mambabatas kung saan binatikos niya si Jasmine matapos itong kondinahin na ang naging pahayag ni Sontay. Sabi ni Topacio, kayong mga artista ha, yung mga ganyan, ikaw Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini picture mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba para ikaw ay pagnasaan? Para ikaw ay sumikat? Sabi ni Topacio, exactly, mga kababayan. Right? Ngayon, tama, binasura. Kaya nga, bakit kayo, yung mga artista, bakit nyo ba pinapakita yung mga susubels nyo? Di ba? Kahit yung mga appointee ni Bangag, pinapakita yung kanilang susubels para pagnasaan ng mga naglalaway na kalalakihan. Period. Yun. Kung gusto mo irespeto ka, itago mo yung susubels mo. Kung gusto mo irespeto ka at hindi ka pagnasaan ng lalaking mga naglalaway, okay, huwag mo ipakita ang bilat mo. Katulad ni Ann Curtis na kalahati na lang nasa singit niya. Ganun lang kasimple. Right? As simple as that. Kung nakasarado, katulad nito, yung damit natin, para tayong cowboy ngayon. Sino magnanasa sa'yo? Wala man tayo pagnasaan kay Marlica, walang cleavage today. 'Di ba? Wala naman, alis na tayo, walang susong pinakita ngayon eh. 'Di ba? So yung mga rapist, yung mga siraulo, aalis kasi walang makitang cleavage kay Marlica. Pero pag may nakitang cleavage, kaya diyan sa mga artista na yan, hindi lang sa dalawang ito, yan ang hirap sa inyo eh, mga yawa kayo eh. Feeling, ninyo, yung entitlement. 'Di ba? Feeling ninyo inapi ako, ganyan-ganyan, na red tag ako, ganyan-ganyan. Hindi ako pinagtanggol ni Robin Padilla, magkaibigan naman kami, kaluluoy, nagkasama kami sa shooting, ganyan-ganyan. 'Di ba? Kahit ito lesson learned. Kayo diyan, okay? Whoever you are, kapamilya, sa mundong ito, okay? Walang pwedeng magtanggol sa sarili mo, kundi ikaw lang. Swerte mo na lang kung ipapagtanggol ka ng asawa mo, mga kapatid mo, kaibigan mo, o whoever na nasa paligid sa'yo, kung ano man yung laban mo sa buhay. Yun eh. Gusto mong magparespeto, huwag mo ipakita yung bilat mo. Right? Kasi kahit nga ako babae, di man ako nagnanasa, like ako, dito sa Amerika, kahit saan ka nakita yung mga puwet, ewan ko sa Pilipinas, ganun, alam mo yung mga pisngi ng puwet na lumalabas na dito? Sabi ko, ang mata ko, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko ng ganun, gusto kong tahiin yung niya, dugtungan ko yung puwet. Ang sabi ng anak ko, syempre, mga Americanized chucho yung, hindi naman really American, yung mentality ba? Sabi sa akin ng mga Janakis, kaya ako mama, lahat na lang yan pinakikialaman. Nabubuisit ako eh, nabuhay ako sa conservative na era. Kaya yung mga puwet na lumalabas, nakaganon talaga ako. Yung puwet, kulang na lang, yung bilat. Tapos sabi ng mga kasamaan ko sa loob sa sakyan, ano ba yan, lahat na lang napapansin mo. Paano ko hindi ko mapansin? Kung nakatago ba yung puwet nila o yung mga kipay nila, makikita ko ba yon? Paano hindi makita yung si susubel? 'Di ba? Na inahahain sa parang yung suso na akala mo papaya na hinahain diyan. Bakit ang mga artista pumapasok sa mga porn and sexy chuchu? Nung unang panahon, wet look.
right? Wet look, nagliligo-ligo, tapos yung mga bukol-bukol dito, yung mga jutong, nakikita. Anong ibig sabihin yan? Pinapakita nila yung kanilang jutong, yung kanilang katawan para kumita ng pera, para tangkilikin ang kanilang pelikula. Bakit ba ang kinukuha dyan sa Tanduay, sa yung mga beer, di ba? Mga alak. Okay? Bakit ba ang kinukuha nila ay mga babae na nakasakay sa kabayo na pinapakita ang bila? Di ba? You remember that? Even ngayon. Bakit mga babae? Para ang mga obrero, uminom ng alak, tapos pag nalasing, magpapantasya. Pagpapantasya ng kalendaryo, ganun doon. Tama ako mali. Sinong ba nagpantasya dyan sa kalendaryo? Baka nagtsuba-tsuba pa yan. Yung iba. Oh, kasi pinapakita. Kasi nagiging commodity yung mga suso nyo sa pelikula. Naging commodity yung mga bilat nyo na kalahati, ginapatikim-tikim sa mga lalaki. I mean, di ba yung mga gown, pag may mga awards night, syempre kahit babae ako, lalaki, ay, tingnan ko yung bilat niya kung maitim yung singit, di ba? Ay, maliit kaya yung kanyang, yung kanyang chuba-chuchu. Tignan ko nga kung, you know what I mean? Then, women empowerment, yan ha? Sabi ni Ron, correct. Yan lang yun. Huwag tayo ipokrita. Ang mga artista, right? Nilalabas nila yung suso nila para sila ay kumita ng pera, right? Ang mga lalaki na mga sumasayaw sa entablado, babae, lalaki, dyan sa mga pelikula, na ginapatigas yung kanilang mga juto, ini-inject. Di ba? Kaya tayo, mga sumasayaw dyan sa pelikula, ini-inject sila yung mga juto para kunyari bumakat sa mga brief nila para pagpantasyan din sila ng matrona. Right? Ganun lang yun. Anong mali doon? Sige nga, tapos ngayon nagreklamo, buti naman. Congratulations sa iyo, Attorney Topacio. Kaya turuan yung mga anak ninyo, huwag silang magpakita ng kipay. Kasi ako talaga, hinampas ko yung pet. Ha, yung bully mo? Na, anong mama? Ganun-ganun pa rin ngayon, na. Pero syempre, ngayon hindi na siya ganun. Hindi naman kita yung bully. Mga short lang na maiksi yung above the knee. Syempre, manang ako eh. I'm so manang. Sabi ni Dubai Banker, agree, minsan right? Nagsasarili. Oh, sino mga lalaki dito? Umamin kayo. Pati mga babae. Hindi ba pag nakakita kayo ng mga magagandang babae, nagsasarili kayo? But that's healthy. You can do that. Kasi naman gumawa kayo ng kasamaan, healthy yan. Yung pagsasarili ninyo. Ilabas nyo ang galit nyo sa mundo. Mag-excrete kayo, magpalabas kayo ng sama nyo ng loob. Walang problema yan. Alright? Kaysa naman gumawa kayo ng krimen, di ba? Mang-akyat bahay kayo, manghablot kayo ng mga kababaihan, much better, yan na lang ang gawin ninyo. Di ba? Buisit na to, Angel Locsin, ang daming kadyutahan. O, sinong sa kalendaryo? Sino dyan? Pero wala na kalendaryo, ang dami na ngayon, di ba? Ang dami katulad ni Father Flabby. O, di ba? Ang pinupuntahan, mga porno. Anong ginagawa niya? Nagdadasal habang habang nanonood ng porn? O nagsasarili? But that's healthy. Kaso lang, nagpapaka-ipokrito yung paring gagong yan. Nanonood ka ng porn, ano gagawin mo? Kung lalaki ka, nanonood ka ng porn, hindi grabe naman to si Charlene Yams. Grabe naman, sobrang diretsuhan. Sabi ko nga, nagsasarili na lang palangga eh. Ay, nako. Actually, wala namang problema kung majoba kayo or what, choice na yan. Your body, your choice. Yung Catriona Gray, yung Ivana noon, ano bang yung pinagagawa nila, mga palangga? Ang sa atin lang, okay, mahirap talaga kapag usaping politika. Okay? But hindi mo pwedeng, ang kinagagalit kasi ni Angel Locsin, hindi daw siya pinagtanggol noon, nung nire-red tag siya. Ang sabi ko kanina, who knows kung ano pinagdadaanan ni Senator Badilla during the time. At saka hindi mo pwedeng ihingi yun, Angel. O sige na lang, hindi na kata boljakin. Hindi mo pwedeng ihingi yun, Day. O kung sumbatan mo ang isang tao porket nagkasama kayo sa shooting o maging kaibigan ko, ikaw hindi mo ko pinagtanggol. So ano ka? Wala kang sariling, wala ka sa state of mind na, na magpatanggol ka. Ba't hindi yung asawa mo magtanggulan kayong dalawa? O yung mga kapwa mong kaibigan sa mga kaliwang grupo. Right? So, yun lang yun. Hindi naman. In fairness kasi dito sa mga artistang ito, in fairness kay Angel Locsin, wala naman siyang ninakaw sa kaban ng bayan. Okay? Kaya dapat talaga natin durugin si Lisa Tanas at si Bangag. Dapat nga, Angel, katuwang ka na namin eh. Kasi anti-Marcos ka. Maganda yung laban mo eh. Tama ka. Actually, tama yung pinaglaban mo noon. Galit ka sa magnanakaw.
galit ka sa Marcos noon. Nung pinalibing ni Pangulong Duterte si Marcos Sr., galit na galit kayo. Dapat kakampi na namin kayo dahil nagising ka na. Pero nung nagising ka, hindi ka pala nagising. Ang nangyari, imbis na magising ka, binangungot ka pa. Dahil yung pagnanakaw ni Bangag, pagnanakaw ng Marcos administration, nanahimik ka, utusan kita. Sige, diktahan naman kita. Ipagtanggol mo ang bayan dahil nagmamahal ka kamo sa bayan. Bakit tahimik ka sa flood control? Right? Kung mahal mo ang bayan, ba't ka nanahimik? Ipaglaban mo ang bayan. Ipaglaban mo ang mga kaibigan mong komunista. Right? Ipaglaban mo sila dahil sila ay nasa bundok. Naghahawak ng armas. Dahil nagagalit sila dahil hindi patas ang pagtrato ng gobyerno. So, ginagawa nila dun sa bundok, nag-extort, nagre-recruit ng mga kabataan. Bakit hindi ka ngayon magwelga? At sabi ko nga, kung gusto mo talagang labanan ng China, bakit hindi ka manguna? Iharang mo ang katawan mo. Total, enough naman siya na iharang mo para maprotektahan ng buong Pilipinas. Di ba? Buong Pilipinas, iharang mo ng ganyan. Di, panalo na tayo.